Pagkatapos kumain, sinabi ni Lance, magpahinga na kayo dito, pupunta ako sa Peach Blossom Source para tingnan ito. Mabuti. Agad na lumipad si Lance. Tila medyo hindi nasanay si Lance dito, sa Memory Stone, binigyan siya ng kapangyarihan ng Stone Spirit ng 100,000 beses, kaya mabilis siyang lumipad, ngunit ngayon ay lumabas siya at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Si Lance ay nasa pagtatapos na ngayon ng Ancestor Realm. Ang dahilan kung bakit mabilis na nakapasok si Lance sa Ancestor Realm Perfection ay hindi mapaghihiwalay na nauugnay sa maraming malalakas na tulong sa Memory Stone, at syempre, ito ay hindi rin maiiwasang nauugnay sa memorya ng War God Yusef. Sa makatuwid, sa loob lamang ng 10 taon, si Lance ay tumaas mula sa kalagitnaan ng yugto hanggang sa antas ng Ancestor Perfection. Sa ibang mga tao, ito ay maaaring tumagal ng panghabang buhay, kahit na ito ay higit sa 30 o 40 taon. Siyempre, lahat ng mga kapatid na shisyo ni Lance ay nakagawa ng kanilang marka. Ang senior apprentice sister ni Lance ay nakarating na rin sa pagkumpleto ng Sect Master Realm, kaya hindi inaasahan ni Lance na ang kanyang senior apprentice sister ay nag-backfire din. Ang lunar sister ni Lance, si Fiona, late Zhangxi Realm, lunar sister ay itinuring na isa sa mga taong may pinakamaraming nadagdag. Pagpasok niya, hindi pa siya nakakapasok sa Zhangxi, syempre, mabilis siya. Paglabas niya, huli na si Zhangxi, 10 taon na lang ang nakalipas. Ang panganay na nakatatandang kapatid ni Lance, si Mason, at ang pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki, si Simon, ay parehong nasa gitna ng kaharian ng Zhangxi. Ang ikatlong nakatatandang kapatid na si Alex, ang ikaapat na nakatatandang kapatid na si Luli, ang ikalimang nakatatandang kapatid na si Spirit Monkey, at ang ika-6 na nakatatandang kapatid na si Lero, lahat ng nakatatandang kapatid na ito ay nasa mga unang yugto ng Ancestor Realm. Ang mga kapatid na ito ni Lance ay napakakapakipakinabang din. Natural, mabunga rin ang mga kaibigan ni Lance. Una sa lahat, ang pinaka-unorthodox ay natural na Sarah. Si Sarah ay bumalik sa gitna ng Ancestor Realm sa nakalipas na 10 taon, at bagamat siya ay nasa parehong kaharian ni Kuya at second senior brother, dapat tandaan na ang edad ni Sarah ay higit sa 10 taon na mas bata sa kanila. Sa huli, sina Elsa, Sally, Bella, Leslie, Brenda, Ben, Xavier, at Benny, lahat ay tumuntong sa maagang yugto ng kaharian ng Zhangxi. Ang grupo ng mga tao ni Lance, 18 sa kanila, ay malakas lahat sa kaharian ng Zhangxi. Bahagyang ngumiti si Lance, ang paglalakbay na ito sa Memory Stone ay sobrang sulit. Nang ang huli ay tumuntong sa Ancestor Realm, nagpasya si Lance na umalis sa Memory Stone. Dahil, ang Memory Stone ay mayroon ding limitadong mga mapagkukunan, nadama ni Lance na kung mananatili pa siya ng mas matagal, tiyak na hindi siya makakapagpatuloy ng mabilis na pagbuti, at aabutin ito ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 taon. Isang mahinang pakiramdam ng kalungkutan ang lumitaw sa puso ni Lance. Ang dahilan ay natural dahil sa isang tao, si Norris. Si Lance at Norris ay naging magkapares pagkatapos, at sila ay napakasaya. Sa Memory Stone, ikinasal si Lance ng 2 asawa, ang isa ay ang orihinal na tugma, na siyang pagkakakilanlan ng asawa ng guro ngayon, at ang isa ay si Norris. Kaya lang, hindi matitinag ang asawa ng guro, si Lance ay katumbas ng pagnanais lamang kay Norris bilang asawa. Para naman sa iba, sina Elsa, Sally, Leslie, Brenda, Bella, mapapanood lang nila sina Lance at Norris na mabuhay ng masaya. Si Lance ay hindi maaaring makipagrelasyon sa kanila, kahit na sila ang tunay na kasintahan ni Lance. Dahil, ang kanilang mga katawan sa loob, lahat sila ay matataba na babae, o mga pangit na babae, paano sila hahawakan ni Lance, tanging si Lance ang kanilang mapapanood at araw-araw na ipakita ni Norris ang kanilang pagmamahal, at hindi nila hahayaang maghinala si Norris. At kaya, si Lance ay namuhay ng masaya kasama si Norris sa loob ng 10 taon habang nagsasanay ng martial arts sa Memory Stone. Ang lasa ng kaligayahang iyon, iniisip na ngayon ni Lance ang lahat ng aftertaste, ang kagandahan ni Norris, ang katawan ni Norris, hinayaan si Lance na mabigani, halos hindi iyon ang namatay. Pero, kahit gaano pa kasaya, matatapos din ito balang araw.
10 taon sa isang iglap, nangako si Sherman kay Lance na makakasama niya si Norris sa loob ng 10 taon, pagkatapos ng 10 taon ay dapat patayin ni Lance si Norris. Kaya, kinailangan ni Lance na itaas ang kanyang espada. 10 taon ng pag-ibig, isang araw na uli nagtataas ng espada, ang lasa. Oh! Kanong sakit. Woy! Hindi talaga kaya ni Lance. Ibinaba ni Lance ang kanyang espada at lumuhad sa lugar, nakikiusap, Senior Sherman, pakiusap, huwag mo siyang alisin. Sinabi ni Sherman, siya ay hindi totoo. She and I, at any rate, has been husband and wife for 10 years, and I really can't do it if you want me to kill her. Sinabi ni Sherman, siya ngayon ay isang yumaong ancestor, ikaw lang ang makakapatay sa iyo, kailangan mo siyang patayin kahit na hindi mo ginawa. Senior Sherman, nakikiusap ako sa iyo. Kung hindi mo siya papatayin, siya ay magiging pangalawang Sherman, at malamang napapalitan ako, Lance, dapat mo siyang patayin, kung hindi mo gagawin, lahat kayo ay hindi makakalabas ng buhay. Hindi ko kaya. Tumingin si Lance kay Norris, ang kahangahangang hitsura na iyon, kung paano ito nagagawa ni Lance, nitong 10 taon, nagmamahalan sila, isang eksenang nag-replay sa kanyang isipan. Lance, sigurado ka bang hindi ka papatay? Senior Sherman, bakit kailangan mo na lang tanggalin ang mga alien? Inalis ko na ang iba. Siya lang. Hindi mo ba siya mabibigyan ng pahinga? Nagbabanta ba talaga ang pag-iral mo kung siya ay naging ibang species? Masama bang mag-isa ka at may kasamang ibang nilalang? Natigilan si Sherman, biglang nakaramdam ng pangkalahatang panloob na haplos. Pagkasama. Oo, malungkot ka, kung lol naging stone spirit din si Kay. Ay. Norris, hindi ba magkakaroon ka ng companionship? Pero wala pa ak. Ong kasama. No only more me, so many of. Ay. My brothers and sisters. My friends. Ay ba't masaya tayong lahat na magkasama? Nakita mo kung gaano tayo kasi sa nakalipas na 10 taon at mag-isa ka lang. Is this really okay? Paano kung lumunin niya ako? Don't worry, Norris, I've been with her for 10 years. I know her personality, she won't, at kakausapin ko siya ng maayos. Matagal na nag-alinlangan si Sherman, at sa wakas, pumayag na rin siya. Lance, naniniwala ako sa iyo kahit minsan, pagkatapos ay kausapin mo si Norris maayos, kung hindi niya ako lamunin pagkatapos niya maging isang espiritong bato, makakasama ko siya. Siya ay isang tunay na espiritu, ang kanyang katalinuhan ay mas mataas kaysa sa akin, kung gusto niya akong lamunin, walang paraan na makalaban ako, Lance, lubos akong nagtitiwala sa iyo tungkol dito. Fine, kakausapin ko siya. Inalis ni Lance ang kanyang espada at lumipad patungo kay Norris, na nagsasanay ng kanyang espada sa hindi kalayuan. Sinubukan lang ni Lance na umakyat at patayin siya, ngunit hindi niya ito nagawa bago siya lumipad at inihagis ang kanyang espada. Anong problema? Huminto si Norris sa pagsasanay ng kanyang espada at nagtanong. Sa 10 taon na ito, napakasaya nila ni Lance, kaya nitong 10 taon na ito ay hindi na rin nag-isip tungkol sa totoo o maling mga isyu ng mundo, napakasaya, natatakot pa rin siya na ito ay peke, iyon ay tatanungin pa. Gayunpaman, sasabihin sa kanya ni Lance ang totoo. Bagamat hindi niya kailangang patayin siya, ang katotohanan ay parehong malupit kay Norris. Phew! Sa Marshall Island, bumaba si Lance mula sa langit. Nang lumapag si Lance, puno na ng luha ang kanyang mukha. Sinabi lang ni Lance sa lahat na pumunta siya sa Peach Blossom Source para tingnan, ngunit sa totoo lang, ito ay si Lance na nagsisinungaling sa lahat. Bakit pupunta si Lance sa Garden of Peach Blossoms gayong matagal nang patay ang Island Master at walang namatay? Ang dahilan kung bakit nagsinungaling si Lance sa lahat para pumunta sa Peach Blossom Garden, ay gusto niyang mapag-isa, tama, gusto niyang manahimik. Sa totoo lang, hindi lang si Benny ang naghihirap. Nasasakit din si Lance, ngunit kinailangan ni Lance na magpanggap na umiwas ng tingin. Si Lance ay nakaupong mag-isa sa ilalim ng puno, kasama si Norris, 10 taon ng pag-ibig sa mag-asawa, kung paano tumulong na may baba ito. Norris, miss na kita? Sa totoo lang,
halos ayoko nang bumalik sa realidad, gusto ko ring mapunta sa Memory Stone at mabuhay habang buhay. Sabi ni Lance na hindi nakikita ang mga mata. 12:02. Makalipas ang mahabang panahon. Oh! Tumawa ng mapait si Lance. Basta, si Talia ang true love ko, Memory Stone. Ano ang pinagkaiba niya? At love, forget it. Tumayo si Lance at inayos ang sarili. Naisip ni Lance si Talia. Matagal-tagal na rin noong hindi niya ito nakita. Sa katunayan, iniisip ni Lance si Talia nitong mga taon. Sa kasamaang palad, hindi na makabalik si Lance sa kabilang mundo. 3 beses nang lumabas si Lance nitong 10 taon sa Memory Stone. Ang layunin ni Lance sa paglabas ay upang makita kung ang isang daanan patungo sa kabilang mundo ay lumitaw sa mundong ito. Sa kasamaang palad, 3 beses nang lumabas si Lance. Siyempre, sa 3 beses na lumabas si Lance, nagmamadali siyang lumabas para malaman kung mayroon, at pagkatapos ay bumalik sa Memory Stone. Kung hindi, paano pa kaya si Lance na makaramdam ng kagaanan sa pananatili sa Memory Stone sa loob ng 10 taon, habang iniiwan si Talia at Master na mag-isa, bago dumating si Lance sa mundong ito sa unang lugar, parehong si Master at Talia ay hindi na matagpuan. Phew! Kasama ang 10 taon sa Memory Stone, halos 15 taon na kaming magkakapatid sa mundong ito, sayang, 15 taon, Master, Talia, kumusta na kayo? Labis na nag-aalala si Lance sa loob, ngayon lang siya nalulungkot sa Love in the Memory Stone. Sa ngayon, iniisip si Talia at Master, parang wala siya sa mood na isipin ang nangyari sa Memory Stone. Tila sa loob ng Lance, si Talia ang katayuan, hindi maihahambing sa kawalan ni Norris sa memorya, si Talia ang tunay na pag-ibig. Let me go? Let me go? Please let me go. Hihihi, little beauty. Hindi talaga madaling makakilala ng magandang babae sa Wild Mountain Range na ito. Since sobrang hirap, tapos tayong magkakapatid, may gagawin ba tayo ngayon? Kalokohan, napakagandang babae, kasama kaming mga grizzlies, hindi kami makakatulog sa buhay na ito. Hahaha. Sa sandaling ito, mahinang narinig ni Lance ang isang malalamok na maliit na boses, dapat ay nanggaling ito sa malayong bahagi ng bundok. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, halatang may nagtangkang gumahasa. Agad na lumipad si Lance, sinabi sa kanyang puso, kailangan kong mahanap agad ang lugar kung saan nanggagaling ang tunog, kung hindi, huli na at baka madungisan ang kapas-palad na babaeng iyon. Lumipad sa langit si Lance at pinagmasdan ang mga bundok sa ibaba niya. Tama nga, nakita ni Lance ang isang tiyak na kagubatan sa bundok kung saan ang 3 lalaki, na mukhang mga estudyante ng Martial Academy, ay nakahawak sa isang babaeng nakasuot ng bering damit. Ang babae ay mga 17 o 18 taong gulang at may inosente at matamis na hitsura. Pakawalan mo ako. Hahaha, sumigaw ka, walang kwenta ang pagsigaw mo, wala talagang pumupunta dito, may napupulot talaga tayong kayamanan ngayon, hahaha. Tear. Sa sumunod na segundo, napunit ang blusang iyon ng munting dilag, tumambad sa loob ang damit na panloob, at tumili ang munting dilag. Sa sandaling iyon, sa kalagitnaan ng hangin, sumigaw si Lance, assistant. WHO. Tumangala ang 3 lalaki at nakita si Lance, at isang hindi maipaliwanag na puwersang mapang-api ang nagmula sa katawan ni Lance. Pawisan silang 3 sa noo. Senior, spare your life. Abala silang 3 sa pagluhod. Ang munting dilag na iyon ay umiyak at tumingin kay Lance, ang kanyang mga mata ay tila labis na nagpapasalamat. Sinabi ni Lance, ang lakas ng loob mong gumahasa ng magandang babae sa sikat ng araw. Senior, spare my life, it's all because we were momentarily confused. Mga estudyante kayo ng Martial Arts Academy, tama? Yes. Busy silang 3 na tumango. Anong scum? Senior, spare your leaves. We don't dare. Sinabi ni Lance, ngayon ko lang naramdaman ang layunin ng pagpatay sa loob mo, pagkatapos mong dungisan ang batang babae na ito, plano mo bang patahimikin siya? Natigilan silang 3, kung tutuusin, iyon talaga ang iniisip nila, dahil medyo may background ang dilag na ito, at ang pagpapabalik sa kanya ng buhay ay tiyak na isang kapahamakan, at bukod dito, mayroon silang, di nakilala ang kagandahang ito ng nagkataon, ngunit sinasadya nila siyang i-stalk. So, since you guys are harmful,
hindi ko na kayo hahayaang mabuhay. Hinampis ni Lance ang kanyang kamay at tatlong malakas na hangin ng palad ang humampas sa kanilang tatlo, bigla silang pinatay sa pwesto. Wow! So strong? I'm afraid the Dean isn't even this strong. That little beauty said inwardly. Lumipad pababa si Lance at ganito ang hitsura, mabangis na bulubundukin, bakit isang tao ang pumunta rito? Ako ay isang estudyante ng Martial Academy's Healing Department, pumunta ako dito upang mangolekta ng gamot, ang lugar na ito ay ligaw at bulubundukin, wala talagang tao dito, mula noong ako ay bata, ang aking ina ay dinala ako dito ng ilang minsan, sino ang nakakaalam na sa pagkakataong ito ay makakatagpo ako ng tatlong masasamang tao. Anak, ang tatlong taong ito ay 89 na beses sa bawat 10 na sumusunod sa iyo dito, maswerte ka at nasa malapit ako, kung hindi ngayon ay hindi ka lamang madungisan ng mga ito, kundi papatayin din. Ang batang babae ay hindi lumuhad upang yumuko, salamat kuya sa pagliligtas sa aking buhay. Sinabi ni Lance, hindi ako isang kuya, 50 taong gulang na ako, wala ako sa antas ng edad mo, tawagin mo akong tiyuhin. Pero mukha kang kuya . Hindi ibig sabihin na bata ka pa sa panlabas, hindi ba't sinabi sa iyo ng iyong mga magulang? Well, naiintindihan ko, salamat tito sa pagligtas mo sa buhay ko. No need to be polite, alis muna ako, bahala ka. Tiyuhin. Ano pa? Pwede mo ba akong ibalik sa Martial Arts Academy? Hindi ka na babalik sa sarili mo. Ngayon wala ka na sa panganib. Yun, Tito, akala ko lang mabahira na ako, kaya ako na mismo ang kumuha ng drill heart corrosion pill, mas gugustuhin ko pang mamatay kesa madungisan, baka kulang pa ako para makabalik sa Martial Arts Academy. Ang drill heart corrosion pill na ito ay binuo ng isang 11th grade poison master, at kailangan kong bumalik para hanapin siya para bigyan ako ng lunas. Pagkasabi noon, isang patak ng itim na dugo ang dumaloy mula sa sulok ng maliit na dilag na iyon. Bibig, parang nanghihina ang katawan niya. Ikaw. Talagang hindi inaasahan ni Lance na siya mismo ang kumuha ng lason, napakalinis na babae na mas gugustuhin pang mamatay kaysa madungisan. Agad na sumugod si Lance at niyakap siya. Hoy, huwag mo akong takutin, kahit na magaling ako sa martial arts, hindi ako magaling sa antidote poison . Sabi ni Lance. Hindi na ito inisip ni Lance, agad niyang niyakap ang babae at lumipad sa World Village. Brenda, lumabas ka kaagad. Sigaw ni Lance sa langit, pagkatapos ay bumagsak sa lupa. Si Brenda ay abala sa paglabas. Anong problema? Nakita ng lahat si Lance na bumalik na may hawak na isang babae. Sino siya? Nakilala ko lang siya sa kagubatan ng bundok, hindi ko alam kung sino ang tinutukoy ko, pero isa itong estudyante ng Martial Arts Academy, nalason siya, iligtas muna natin ang buhay niya. Mabuti. Agad na binigyan ni Brenda ang munting kagandahang iyon ng panlunas sa lason. Kumilos si Brenda, natural, hindi na kailangang sabihin na ang lason ay mabilis na na-detox. Hindi ba ako patay? Yan. 12:03. Hindi pa patay, okay, ligtas ka na, dapat kang magmadaling bumalik sa Martial Arts Academy. Sabi ni Lance. Thank you seniors for saving my life. Umakyat ang maliit na dilag. Sinabi ni Brenda, sa iyong katawan, hindi mo malalabanan ang napakalakas na lason, buti na lang at dumating ka sa tamang oras, kung hindi ay naagnas ang iyong puso at hindi ito mailigtas ng mga immortal. Ma'am, salamat. Huwag kang magalang. Ang asawa ng guro ni Lance ay nagsabi, sino ang lumason sa iyo, ito ay masyadong malupit para sa isang maliit na bata. Maikling paliwanag ni Lance, pagkatapos ay sinabihan ang maliit na dilag na iyon na magmadaling bumalik sa akademya. Ito ay isang maliit na interlude lamang. Matapos mabusog si Lance at ang iba pa sa alak at pagkain, umalis sila sakay ng isang lumilipad na barko. Ang lumilipad na barko ay inilagay dati dito, at sa loob ng 10 taon na ito, si Lance ay bumalik ng 3 beses, lahat ay gumagamit ng lumilipad na barkong ito sa paglalakbay. Sa pagitan ng Marshall Island at ng North Empire. Sa halos kalahating oras, dumating si Lance at ang iba pa sa Darlington City sakay ng lumilipad na barko. Dumating sila sa palasyo ng Darlington City.
Pagbukas ng hatch, bumantong hininga si Ben, 10 taon na ang nakalipas mula nang tayo ay bumalik. Oo, 10 taon na kaming hindi nakabalik, pero 3 beses na siyang bumalik, 1 beses bumalik si Lance noong nakaraang taon. Pagbaba ng lumilipad na barko, ang asawa ng guro ni Lance ay abala sa pagsasabing, Winder, mabilis na pumunta at magtanong kung may anumang lugar sa mundo ngayon na may espesyal na lupain na lumitaw sa magdamag. Manam. Tumango si Lance, kung mayroong isang espesyal na lupain na lumitaw sa magdamag, ito ay malamang na isang daanan patungo sa ibang mundo. Sa nakaraang 10 taon sa Memory Stone, si Lance ay lumabas sa Memory Stone kada 2 taon o higit pa. At bumalik sa Darlington City upang magtanong. Sa kasamaang palad, sa tuwing siya ay bumalik, ang kanyang mga tauhan ay nagsabi na wala. Pagkatapos ng lahat, ang pagbabalik sa orihinal na mundo at paghahanap para sa kanyang Panginoon at taliya ay mas mahalaga kaysa sa anupaman. Sa ngayon, sa Marshall Academy. Nanay, ina, wow. Isang 17 o 18 taong gulang na batang babae, umiiyak, tumakbo palabas ng isang silid-aralan. Isang babaeng humigit kumulang 50 taong gulang na abalang nasa klase ang lumabas at gulat na sabi, Hana, ano ang nangyayari sa iyo? Ma, halos hindi nakita makita. Hana, huwag mong takutin si nanay, anong nangyari? Nay, pumunta ako sa Grand Ring Mountain kaninang umaga para mangolekta ng gamot, pero hindi ko inaasahan na masundan ako ng 3 estudyante mula sa Martial Arts Academy, at pagdating ko doon, sinubukan nila akong dungisan, at naisip ko. Ay tapos na, kaya uminom ako ng Drill Heart Corrosion Pill. Pero hindi ko inaasahan na pagkatapos kong uminom ng Drill Heart Corrosion Pill, biglang sumulpot ang isang malakas na lalaki, niligtas niya ako at pinatay ang 3 kontrabida na iyon. Inay, halos hindi ko na kaya see you anymore, so. Umiiyak ang munting dilag habang yakap ang kanyang ina. Hana, okay ka lang ba? I'm fine now. Tapos dinala ako ng malakas na lalaking iyon sa World Village, marami siyang kaibigan doon, at isa sa kanila, isang napakalakas na lason, ang nagbigay sa akin ng antidote. Hana, tinakot mo ako hanggang sa mamatay, hindi ka na makakatakas ulit mag-isa. Nga pala, nasaan ang benefactor na nagligtas sa iyo? Sentimo, dapat nasa World Village pa siya, di ba? Napakalakas ng benefactor na nagligtas sa akin, sigurado akong walang kalaban-laban sa kanya ang dean namin, at mukhang 20 sentimo, T5 o 20 sentimo, T6 na taong gulang pa lang siya sa labas, tinawag ko siyang kuya, pero sabi niya hindi siya kuya, tito daw siya. Og! Sumimangot si Chloe Lewis, hindi alam kung sino iyon, mukhang hindi narinig ng Marshall Island ang ganoong kalakas na tao na naninirahan sa hiwalay. Hana, bilasan mo umuwi, pupunta ako sa pauwi na galing klase. Lumayo ang munting dilag na iyon na tinatawag na Hana, at sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang maalala ang tiyuhin na nagligtas sa kanya, bahagyang ngumiti na may ngiti sa kanyang mga labi, pakiramdam niya ay parang USA sa loob sa hindi malamang dahilan. Nagpasya si Hana na siya ay bumalik sa World Village bukas, ngunit paano niya malalaman na nakabalik na si Lance at ang iba pa sa Darlington City? Sa Darlington City, nakilala ni Lance si Harem, at si Teresa. Harem, 1 taon na ang nakalipas mula noong huli tayong nagkita. Lance, noong bumalik ka noong nakaraang taon, nagmamadali kang umalis muli, bumalik kayong lahat sa pagkakataong ito, hindi na ba kayo pupunta sa Marshall Island Memory Stone? Nakangiting tanong ni Harem. Tumango si Lance, well, hindi na ako pupunta, tuluyan na akong umatras. Harem, ngayong taon, may balita ba sa mundong ito? Napabuntong hininga si Harem, hindi, ang mundong ito ay wala pa ring bagong espesyal na lupain o mapanganib na mga lugar na lumitaw sa dekada na ito. Og! Huminga ng malalim si Lance, minsang nadismaya. Hindi kaya pagkatapos na isara ang daanang iyon sa libing bundok na libingan, hindi na ito muling lilito. Si Lance ay nababaliw, 10 taon na ang nakalipas nang hindi ito lumitaw, naiintindihan ni Lance, tutal, ito ay sarado lamang ng ilang taon. Ngunit ngayon ay 10 taon na ang nakalipas at hindi pa rin lumitaw, ito ay halos 15 taon mula nang isara ang daanan ng libing-libing na libingan bago at pagkatapos.
Anak ng asungot, anong ibig sabihin nito? Nagmura si Lance sa galit, hindi man lang alam ni Lance kung paano sasabihin sa asawa ng kanyang guro, paulit-ulit din itong nadismaya. Lance, kumalma ka naniniwala ako na balang araw, magbubukas pa rin muli ang daanan sa kabilang mundo. Sige, Harem, salamat sa pagtulong mo sa akin nitong mga taon, kumusta ka na ngayon? Tanong ni Lance. Tumawa si Harem at sinabing, medyo maganda. Nagtanong si Lance, nasaan ang aking dakilang pamangkin? Kinuha siya ni Teresa para maglaro. Sa sandaling ito, sa hindi kalayuan, dumating si Teresa na may hawak na 7 taong gulang na batang lalaki. Tumawag si Teresa, Kuya Lance, bumalik ka na ulit, hindi ba kakabalik mo lang noong nakaraang taon? Umirap si Harem, noong nakaraang taon, bumalik ako para lang sandutin ang balita tungkol sa passage, pero ngayon bumalik na silang lahat. Lumapit si Lance sa 7 taong gulang na batang lalaki at nakangiting nagtanong, Isaac, kilala mo pa ba si Uncle? Bueno, kilalanin, Tio Lance. Magalang na tawag ng batang lalaki. Eto, halikan mo ang tito mo. Mamuel. Hinalikan ng batang lalaki ang mukha ni Lance. Hahaha, napakabuting bata. Hinawakan ni Lance ang mga buto at katawan ng maliit na bata, at pagkatapos ay sinabi kay Harem at Teresa, ang mga ugat at buto ni Isaac ay mahusay, tiyak na eksperto siya sa hinaharap, sinabi ko rin. 2 beses ka na dati nung bumalik ako di pa ako sure nung time na yun kasi bata pa ako kaso tutubuan siya ng baluktot tapos ngayon si Isaac 7 years old na sobrang stable na hahahawait na magkaroon ng isang malakas na anak. Parehong masayang ngumiti sina Harem at Teresa. Ang kanilang anak, si Isaac, ang pangalan ay ibinigay ni Lance, 7 taon na ang nakalilipas, nang si Lance ay unang umatras mula sa Memory Stone at bumalik sa Darlington City upang tiktikan ang daanan, nagkataon lang na malapit na si Teresa. Upang manganak ng isang batang lalaki, at hiniling kay Lance na pangalanan siyang Isaac. Pagkatapos noon, bumalik si Lance sa Memory Stone, at 4 na taon na ang nakararaan, si Lance ay bumalik muli sa Darlington City upang tiktikan ang balita, at pagkatapos ay huling taon, muli siyang bumalik. 12:04. Hinanap ni Lance ang asawa ng kanyang guro pagkatapos makipag-chat kay Harem at sa iba pa. May balita pa ba? Hindi. Nawala si Master saglit. Posible bang kailangan talaga nating gugulin ang buhay na ito sa mundong ito? Pinunasan ng asawa ng guro ang kanyang mga luha at malungkot na sinabi, Denver, mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang mga pangyayaring ito, makikita ko pa ba? Ikaw na naman sa buhay na ito. Inabot ni Lance ang isang hand towel sa asawa ng kanyang guro at umaaliw na sinabi, asawa ng guro, ngayon ay maaari na lamang tayong magpatuloy sa paghihintay dito, naniniwala ako na isang araw ay makakabalik tayo. Ako rin ay nababalisa, hindi ko alam kung paano si mo ginagawa ni Talia, pagkatapos kong patayin ang kaalyado sa Liangshan sect noon, nawala din si Talia sa kinaroroonan niya. Sabi ni Master Teacher, no need to comfort me, I'm fine, after all, it's been 15 or 10 years, I have already prepared for the worst. Auntie Sina, kung wala na talaga si Master, sana mabuhay ka ng maayos at huwag mo nang isipin na sundan siya, okay? Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay tumanggo ang asawa ng guro. Kaya lang, si Lance at ang iba pa ay kailangang magpatuloy na manirahan sa Darlington City. Sa Marshall Island. Ang maliit na kagandahang iyon, si Hannah, ay nagpunta sa World Village araw-araw at pagkatapos ay bumalik na naliligaw. Nalaman ito ng kanyang ina at nagtanong, Hannah, bakit kailangan mong pumunta sa World Village araw-araw? At bumalik na mukhang naliligaw muli. Wala. Sabi ni Hannah na napakagatlabi. Napaisip sandali ang kanyang ina at nagtanong, huwag mong sabihin sa akin, may kaugnayan ba ito sa misteryosong malakas na lalaking nagligtas sa iyo? Nay, umungol. Bakit ka umiiyak? Nay, hindi ko alam kung anong meron, iniisip ko tuloy yung tito na yon, kapag naiisip ko yung tito na yon, sobrang bilis ng tibok ng puso ko, araw-araw akong pumupunta sa World Village, iniisip ko kung bigla ko na lang ba siyang makikita. I really want to see him again, Mom, what's wrong with me? Bakit ganon?
Malungkot na bumantong hininga ang nanay ni Hana. Hana, 17 taong gulang ka na rin, ito na ang simula ng iyong buhay pag-ibig, madaling magpantasya tungkol sa opposite sex na may crush sa iyo, ngunit kailangan mong maunawaan na hindi ito posible para sa iyo. At ang misteryosong malakas na tao na nagligtas sa iyo, kailangan mong kontrolin ang iyong puso, kung hindi, magdurusa ka ng higit sa iyong makakaya. Oo, Mom, I want to control it too, but I can't. And I'm not overly demanding, I'm lost contented to see that uncle one more time. Hindi makukontento ang puso ng tao. Okay, Hana, ika-7 anibersaryo ng pagkamatay ng iyong ama, magsunog tayo ng papel para sa kanya. Ang mamamatay tao na pumatay kay tatay ay nasa labas pa rin, at sisiguraduhin kung ipaghihiganti siya sa hinaharap. Huwag mo nang isipin mamaya, sa lakas niya, hindi natin siya may hihiganti. No, the dean said that my talent is actually pretty good, it's not like I don't have a chance to reach that level. Si Lance at ang iba pa ay nanirahan sa Darlington City sa loob ng kalahating taon. Pagkalipas ng kalahating taon, sinabi ng kuya ni Lance, Brother Wind, napakasama ng hangin dito, lumipat tayo sa ibang lugar, sanay pa rin ako sa uri ng pamumuhay na kapaligiran kung saan nakikita ko ang mga kubo ng damo at mga bahay na dayami, malayo. Mula sa pagmamadali at pagmamadali ng lungsod. Oo, kapatid na Wind, bagamat ang lugar na ito ay napakakain at nakadamit, at lahat ay nakahain, ngunit palagi akong hindi komportable, maghanap tayo ng isang tahimik na bundok at magtayo ng isang kahoy na bahay, ito ay mas nakakapres kung darating, at mas magiging energetic ako para mag-practice ng martial arts. Lahat ng mga kapatid ni Lance ay nagnanais na makahanap ng tirahan sa gitna ng isang malaking bundok. Para sa mga kaibigan ni Lance, hindi masyado. Isang pakiramdam, ito ay pareho sa lahat ng dako. Naisip ito ni Lance at sinabing, huwag kang mag-abala na maghanap ng anumang malalaking bundok, pumunta ka lang sa Marshall Island, malapit ito sa North Empire, ito ay nasa isang isla, malayo ito sa pagmamadali at mga pangangailangan sa buhay. Are very abundant locally, it's the best place to live, pumunta ka lang sa Marshall Island, kung may balita, makakabalik ka sa lumilipad na barko sa loob ng kalahating oras. Haha, good. I was lost about to suggest going to Woolen Island. Nakangiting sabi ni Kuya. Kinabukasan, dumating si Lance at ang iba pa sa Marshall Island. Si Lance at ang iba pa ay hindi pumunta saan man, kaya nanatili sila sa World Village. Ang World Village ay halos mga kubo na gawa sa pawid, at may mga paminsan-minsang estudyante mula sa Marshall Forest Academy na pumapasok at umaalis, kaya hindi ganap na hindi sikat, ngunit higit sa lahat, narito ang mga libingan ni Linbay at Dolfo, at ito ay tila isang angkop na lugar upang manirahan pagkatapos ng lahat. Si Lance at ang iba pa, bawat isa ay nakahanap ng isang kubo na tirahan, kadalasan ang karamihan ay ginugugol sa pagsasanay ng martial arts, sa gabi ay wala, si Lance at ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay umiinom at nag-uusap, ngayon kahit na sina Ben, Xavier, ang pag-inom ng alak ni Benny, tumaas din ng husto. Isang umaga, naglalaro ng chess si Lance at ang kanyang mga kapatid at guro sa ilalim ng malaking puno. Maya-maya lang, may nasasabik na sigaw mula sa malayo, Tito. Og! Sabay-sabay na napalingon ang lahat at nakita ang isang 17 o 18 taong gulang na batang babae, umiiyak at tumatakbo. Sinabi ni Ben, hindi ba ito ang batang babae na iniligtas ni Lance noong nakaraan? Napakagandang batang babae, bakit siya narito muli? Tumakbo ang maliit na batang babae kay Lance, tumingin sa kanya at umiyak sa tuwa. Sa pagkakataong ito, isang linggo na siyang hindi pumupunta sa World Village, at orihinal na inisip niya na tiyak na madidismaya siya sa pagpunta sa World Village ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ang tiyuhin na nagmumulto sa kanyang kaluluwa. Nang makita ni Lance ang maliit na batang babae na tuwang-tuwa na umiiyak, hindi niya naiwasang sumimangot, kumusta ka na? Tito, sa wakas ay nakita na rin kita. Tumalo ng batang babae sa katawan ni Lance sa pananabik. Gayunpaman, hinaila siya ni Lance palayo. Bakit ka ba tuwang-tuwa? Tito, akala ko hindi na kita makikita. Speechless, para saan mo ako nakikita? Sabi ni Lance sa kanyang puso, kilalang kilala ba kita? Sentimo,
Tito, nitong nakaraang 6 na buwan, halos araw-araw akong pumupunta sa World Village, umaasa lang na balang araw, bigla kitang makikita dito, pero araw-araw, nabigo ako, hindi asahan mo this time may gagawin ako, 1 linggo na akong wala dito, at pagdating ko ngayon, andito ka talaga, wow, Tito, sabik na sabik ako, gusto kong umiyak. Humagalpak ng tawa ang mga kapatid ni Lance. Sinabi ni Xavier, Brother Lance, tingnan mo, 50 taong gulang ka na, at mayroon pang 17 o 18 batang babae na interesado sa iyo, bakit ang ganitong uri ng magandang bagay ay palaging para sa iyo na makilala ah? Lance na may puting mata, Xavier, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon, 50 taong gulang ka na, anong klaseng biro ang nilalaro mo sa harap ng mga bata? Inilibot ni Xavier ang kanyang mga puting mata. Sinabi ni Ben, Brother Lance, pagkatapos ay mag-usap kayong dalawa, aalis kami, gayon pa man, anuman ang mangyari, susuportahan ka namin. Scram! Sigaw ni Lance. Ang munting dilag na iyon ay nahihiyang ibinaba ang kanyang ulo, ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Ang grupo ng mga tao ay biglang nagtakbuhan, naiwan si Lance at ang maliit na kagandahang iyon. Si Lance ay talagang walang imak sa kanila, isang grupo ng mga tao na takot lamang sa mundo, si Lance ay napakatatag, siya ay 50 taong gulang na lalaki, paano pa siya makakasali sa anumang bagay na may 17 o 18 taon? Matandang babae, ang generation gap na ito ay maaari pa ring magkaroon ng anumang pagmamahal. Dagdag pa rito, si Lance ay wala sa mood para doon. 12:05. Anong pangalan mo? Tanong ni Lance. Uncle, ang palayaw ko ay Hana, ang formal kong pangalan ay Hana. Hana, iniligtas kita kalahating taon na ang nakalipas, nagkataon lang, hindi mo kailangang isa puso, at huwag mo akong ituring na isang uri ng benefactor, kung hindi ka lang biglang pumunta dito ngayon. Kakalimutan ko na sana alam mo ba? Kaya wag ka nang maglagay ng pabigat sa puso mo, hindi mo kailangang maramdaman na may utang ka sa akin. Tito, wala po akong pasanin sa puso ko. Then you shouldn't feel grateful to me also, it's really a very insignificant little thing to me. Sige, hindi ka na dapat pumupunta dito araw-araw simula ngayon, sarili mo na ang gagawin mo, ikaw bilang isang estudyante ng martial arts. Academy, hindi ka masyadong walang disiplina, hindi ka pwedeng tumakbo araw-araw, hindi ka ba natatakot na pag-alitan ka ng teacher mo? Tiyo, may pribilehiyo ako. Napakurap si Hana. You're such a person? Paano ba naman hindi mo naiintindihan ang mga bagay-bagay? Okay, nakita mo ako ngayon, para makabalik ka. Ako. May gusto ka pa ba? Tito, ayaw kong bumalik. Bakit hindi ka bumalik? Kung hindi ka bumalik, hahanapin ko ang dean mo at magpapaalis ka. Ngumiti si Hana, Uncle, hindi ako tatanggalin ng dean, ang dean ay matalik kong kaibigan. Speechless, may teenager kang anak, na kaibigan mo. Bilisan mo, Tito may gagawin ako. Oh! Kinailangang umalis ni Hana na may 1,000 pag-aatubili. Tumingin si Lance sa kanyang likuran at walang imak na umiling, ngayon mga bata talaga. Naramdaman ni Lance na marahil siya ay talagang matanda na, kahit na hindi siya matanda sa hitsura, ang kanyang puso, gayon pa man, ay matanda na, pagkatapos ng lahat, siya ay nabuhay ng 50 taon. Ang oras ay parang araw, sa isang kisap mata, 50, at si Lance ay hindi na bata. Sa loob ng puso ni Lance, naisip pa niya na oras na para magpakasal. Nagre-refer, syempre, sa isang formal na kasal. Humanap ng pagkakataon si Lance na makausap sina Elsa, Sally, Bella, Leslie, Brenda at iba pa, magpakasal na tayo, huwag mag-antala, kung magde-delay ka pa, talagang makakakuha ka. Mas matanda. Hindi alam ni Lance kung bakit ganito ang iniisip niya. Sa Martial Academy, Healing Department. Nanay. Hana, bakit ang saya-saya mo ngayon? Mama, hulaan mo. Hindi pwede, nakilala mo ang misteryosong tiyuhin na nagligtas sa'yo sa World Village di ba? Ma, intindihin mo pa ako? Hihi. Oo, nakita ko, excited na talaga akong umiyak. Ikaw bata, at umiyak ka, hindi mo alintana ang panunuyo sentimo, ma, hindi ko mapigilan,
Araw-araw akong pumupunta sa nakalipas na 6 na buwan, umaasa lang ako na balang araw ay bigla kong makita ang tito na iyon, akala ko hindi ko na siya makikita, pero ngayon ay bigla ko siyang nakita. Yung ganong feeling, hindi mo maintindihan, kalimutan mo na, hindi mo maintindihan kahit sabihin ko sa'yo. Ikaw. Ang ina ng masayahin ay walang salita na nagalit, pagkatapos ay tumawa, at sinabing, Nay, ako ay nanggaling din sa pagkabata. Pagkatapos, muli siyang bumantong hininga, iniisip na ang kanyang anak na babae, marahil ay talagang napunta siya sa emosyonal na puyo ng tubig na dapat niyang gawin. Wala. Nang gabing iyon, nanatili si Lance sa silid ni Sally. Pawis na pawis ang dalawa at saka nakahiga na medyo walang imak. Bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Sally. Hinawakan ni Lance ang malambot na mukha ni Sally at sinabing, Sally, sa tingin mo ba matanda na tayo? Ang edad ba o ang hitsura? Kung edad, 50 years old, hindi talaga bata. Kung sa itsura, medyo bata pa kami bracing ourselves for death, we're lost about the same as those around 20. 5 o 16. Sabi ni Sally. Sinabi ni Lance, Sally, napakabilis na lumipas ng oras, 10 o 20 taon, lahat ng ito ay isang kisap mata, lalo na kaming mga nagsasanay ng martial arts, madalas naming binabaliwala ang oras, at kahit papaano ay 50 taon na kami. Matanda na tayo. Lance, what are you trying to say? Are you afraid of become an old man? There's nothing to be afraid of, everyone will. Mapait na ngumiti si Lance, Sally, sa tingin ko, oras na para magpakasal tayo. Magpakasal. Well, may mga kasal, kahit na, may mga anak. Pero, hindi mo ba naaasar na magkaroon ng mga anak? Hindi mo ba naisip na ang martial arts ang dapat mong pagtuunan ng pansin? Oo, totoo iyon. Ngunit nang makita ko ang 17 at 18 taong gulang na mga batang babae ngayon, nagkaroon ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob. At saka, 50 taong gulang na kaming lahat ngayon, at ang aming mga kasanayan sa martial arts ay umabot na sa ancestor realm, kaya't we're not considered weak. And although we could still be stronger, but with your talent, it's definitely not going to be a few years before we get strong again, it will take decades. If you wait a few decades, think about it, ilang taon na tayo? Pag sinabi mo yun, bigla akong nakaramdam ng takot. Sally, kapag umabot na sa level ang martial arts, mahirap umunlad, halimbawa, ikaw, nasa early stage ka ng clan, kung gusto mong pumasok ulit sa middle or late stage ng clan, it'll be hindi bababa sa 10 taon mula ngayon, o kahit 20-30 taon mula ngayon, sa panahong iyon, kahit gaano pa kabata ang hitsura natin, tiyak na magiging katulad din tayo ng mga normal na 35 o 36 na taong gulang. Ang ating kabataan, hindi na ito babalik. Well, pag-iisipan ko, at kailangan ko ring pag-usapan ito sa iba. Sige, matulog ka na. Natulog si Lance at nagkaroon ng tahimik na gabi. Pagkatapos noon, sinabi ni Sally ang mga salita ni Lance kina Elsa, Bella, Leslie, at Brenda, nakaramdam din sila ng labis na pagkaantig, at kahit na, medyo nanginginig sa loob, pagkatapos ng lahat, ang pagiging isang ina ay isang bagay sa bawat pinapangarap ng babae. Ang bagay na ito ay nakarating din sa pandinig ng asawa ng guro ni Lance. Kuya Wind, pinapante ka roon ng asawa ng iyong guro. Sigaw ni Kuya. Oh, good. Natarante si Lance kung bakit siya sinisigawan ng asawa ng kanyang guro. Agad na pinuntahan ni Lance ang tiyahin ng kanyang guro. Sina, ano yun? Windy, I heard that you're planning to officially marry those girlfriends of your girlfriends. Right. Oo, sinabi ko sa kanila ang tungkol dito, at mayroon akong parehong plano sa isip, pagkatapos ng lahat, wala sa kanila ang bata. Bakit bigla kang pumasok sa isip mo? Naku, noong bata pa ako, lagi kong iniisip na kaya kong maging napakahusay sa hinaharap, kaya lagi kong iniisip na hindi pa huli ang lahat na maghintay hanggang sa maabot ang hinaharap. Ngunit ngayon na pagtanto ko na ang oras ay talagang mabilis na lumilipis, you see me now, I don't even know when I became 50, I blinked like, I think I should indeed have a family.
Tumawa si Master, kung ganoon, hindi ba mas matanda pa ako, halos 70 na ako, pero si Master ay nagsimula ng pamilya noong early 20s, 50 ka na ngayon, medyo late na talaga. Shizan, marunong kang mag-ingat sa sarili mo at malakas ang talent mo, kahit na halos 70 ka na, hindi ka naman mukhang mas matanda kay little sister at sa iba. Sabi ng asawa ng guro, Winder, nasa harap mo na ang edad, kahit gaano pa kabata ang hitsura mo, panlabas na anyo lang, tinawag kita sa panahong ito, sa totoo lang, gusto kitang tanungin, nagpaplano ka. To get married, what are you going to do about your little lunar sister? You really want her to marry someone else, sa panahon ngayon, sa mundong ito, kahit magpakasal siya sa iba, walang karapat-dapat. Ako, gusto ko talagang magpakasal ng magkasama, ngunit natatakot akong hindi papayag si little sister. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo at sinabi. 12:06. Ang hindi magugustuhan sa nangyari, pinapunto ko na siya, dapat nandito na siya agad. Sabi ni Master. Oh. Oo nga, hindi nagtagal, dumating ang nakababatang kapatid na babae ni Lance. Kuya Wind, nandito ka rin, Sina, anong problema, hinahanap mo ako? Si Fiona ay abala sa pagtatanong. Fiona, upo ka na. Oh. Medyo nalito si Fiona at umupo sa tabi ni Lance. Hindi nang ahas si Lance na tingnan ang little sister sa mga mata sa sandaling ito. Mataimtim na sinabi ng asawa ng guro, Fiona, 49 na taon ka na rin sa taong ito. Manam. Tumanggo si little sister. Sa isang kisap mata ay halos 50 na, ngayong nandito na tayo sa mundo, baka hindi na tayo bumalik sa orihinal na mundo, kahit anong mangyari. Ngayon ang resulta ng kasal ng inyong magkakapatid na dibisyon ang aking pangunahing pinagkakaabalahan sa ngayon, hindi ka bata. Sina, ay. Si little sister ay abala sa pagyuko ng kanyang ulo. Fiona, ang kabataan ay panandalian at ang oras ay mahirap dumaan, kaya huwag nang mag-antala pa. Naisip na ito ng iyong senior na kapatid na si Wind at naghahanda na para sa malaking kasal. Ah, senior brother Wind. Si Fiona ay abala sa pagtingin kay Lance, isang hindi maipaliwanag na tingin sa kanyang mga mata. Hehe. Bahagyang ngumiti si Lance. Sinabi ng asawa ng guro, Fiona, tinawagan kita ngayon para tanungin ka kung papakasalan mo siya ng magkasama, dahil mahal mo pa rin si Winder sa loob ng maraming taon, at kahit na si Winder ay ibang babae, gusto ka rin niya. Siyempre, kung ayaw mo, walang gagawin si Shinya. Kaya humanap tayo ng taong deboto sa'yo, pero natatakot ako na ang mundong ito ay walang mahanap na karapat-dapat. Sa iyo. Sa sandaling ito, namula si Fiona at hindi alam kung ano ang sasabihin. Fiona, hindi mo kailangang mahiya, matapang mong sabihin ang nasa puso mo, laging may katapusan. Sinabi ni Fiona sa isang maliit na boses, ito, hindi ako makakapagdesisyon nito, ito rin ang intensyon ni Wind Senior Brother. Ngumiti ang asawa ng guro, Winder, sabihin mo kay Fiona kung ano ang ibig mong sabihin. Sinabi ni Lance sa loob-loob, syempre gusto kong pakasalan si senior sister Chin. Ibinaba ni Fiona ang kanyang ulo, ngunit sa loob-loob niya ay masaya siya, noon pa man ay naisip niya na si Lance ay may napakaraming babae, ngunit ngayon ay hindi na siya tumutol, pagkatapos ng lahat, pagkatapos na manirahan kasama si Elsa at ang iba pa sa mahabang panahon, lahat sila ay parang mabubuting kapatid na babae sa pribado, tsaka, lahat sila ngayon ay mga kapangyarihan ng kaharian ng Zhangxi, hindi sila mas masahol pa sa kanya. Nang marinig na gustong-gusto siyang pakasalan ni Lance, tumibok ng napakabilis ang puso ng nakababatang kapatid, hindi inaasahan na biglang dumating ang lahat. Ngumiti ang asawa ng guro at sinabi, pakinggan mo iyan, Fiona, handang-handa si Winder na pakasalan ka. Manam. Ibinaba ni little sister ang kanyang ulo at napakatahimik na nagaam, na para bang nahihiya siyang gawin iyon. Sinabi ng asawa ng guro kay Lance, Winder, kahit payag kang magpakasal at handang magpakasal si Fiona, may sasabihin pa rin ako sa iyo. Sabi mo. Si Fiona kasi, ang apprentice ko na dinala ko simula pa noong bata ako, kaya gusto kong siya ang una mong asawa, at isa lang ang unang asawa. Ah! Kung hindi ka, hindi ako papayag na pakasalan ka ni Riley.
Bagamat ang mga girlfriend mo ay nakasama mo na maraming taon, ngunit kayo ni Fiona ay naging childhood sweethearts, at sa mga tuntunin ng seniority, ito ay marami. Mas mahaba kaysa sa kanila. Tita, sa mundong ito, walang main house o side house, pare-pareho lang. Sabi ni Lance, medyo natahimik si Lance sa hiling ng asawa ng kanyang guro, ngunit naiintindihan naman nito, pagkatapos ng lahat, ang kinailangan ni Lance. Sa napakaraming kasal, talagang gusto ni Shizuo na ang bunsong kapatid na babae ang maging unang asawa, ang isa sa pinakamalaking posisyon sa lahat ng mga asawa ni Lance. Bukod dito, hindi nagbago ang feudal na pag-iisip ni Auntie Shifu. Sinabi ng asawa ng guro, huwag mong sabihin sa akin ito, magpapakasal ka sa napakaraming asawa, dapat mayroong pagkakaiba sa pagitan ng pangunahing bahay at bahay sa gilid, ang kahilingan ko ay si Fiona ang iyong pangunahing bahay at ang nakatatanda. Kapatid ng iyong iba pang mga asawa. Sa palagay ko iyon ang nais ng iyong Panginoon, kung alam niya ang tungkol dito. Ako. Hindi nakaimik si Lance, ano pa ang masasabi ni Lance kapag pinaalis ng asawa ng kanyang guro ang kanyang master. Natakot si little sister na mapahiya si Lance, abala siya sa pagsasabing, Tita, okay lang, wala akong pakialam sa pagiging maliit, tutal, ang iilan sa kanila ay matagal nang nakasama ni Brother Wind. Galit na sabi ng asawa ng guro, Fiona, tanga kang bata, ano ang alam mo, dapat linawin ang bagay na ito, maliit pa rin ang ginagawa mo, talagang katangahan, ang asawa ng guro ay para sa iyong kaligayahan sa hinaharap. Bagamat sila ay magkasama Winder sa loob ng mahabang panahon, ngunit kayo ay mga childhood sweetheart, kahit saang punto, kailangan mong maging malaki. Sinabi ng asawa ng guro kay Lance, Winder, hindi mo ako kailangang sagutin kaagad, bumalik ka at kausapin sina Elsa, Sally at ang iba pa. Oh! Lumabas si Lance sa bahay ni Tita Shizuo, kung saan naroon si Tita Shizuo, nagdadaldaw tungkol sa itinuturo niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Tinawag ni Lance ang 5 sa kanila, sina Elsa, Bella, Sally, Leslie, at Brenda, sa silid. Sinabi ni Elsa, Lance, hinahanap ka ba ng asawa ng iyong guro, tungkol ba ito sa iyong nakababatang kapatid na babae? Sinabi ni Sally, sa palagay ko ay ayaw ng asawa ng iyong guro na pakasalan mo kami, tiyak na gusto niyang makasama ka ni Fiona. Sinabi ni Bella, wala akong pakialam, maaari akong magpakasal o hindi. Sinabi ni Lance, hindi mo naiintindihan, hindi ako pinigilan ng asawa ng aking guro na pakasalan ka, hinahanap ako ng asawa ng aking guro upang tanungin ako kung ano ang plano ng aking nakababatang kapatid na babae, gusto niyang pakasalan ko ang aking nakababatang kapatid na babae, ngunit ang aking may isa pang kahilingan ang asawa ng guro. Anong hiling? Gusto ng misis ng teacher ko na maging main house ang little sister ko, at isa lang ang main house, pero syempre, sa mundo ngayon, walang main house or side house, pero sa kabilang mundo. Meron. Ayan yon. Oo nga, pero hindi ako agad pumayag kay tita, tutal sa puso ko, pare-pareho lang naman ang status mo, ayoko namang mag-distinguish ng mas mataas o mas mababa. Sinabi ni Elsa, ikaw at ang iyong nakababatang kapatid na babae ay mga childhood sweetheart, hindi ito masyadong magtanong sa asawa ng iyong guro. Sinabi ni Bella, oo, naalala ko noong tayo ay nasa London City, una mo kaming hinamak, mayroon ka lang maliit na kapatid na babae sa iyong puso, kaya, pinalaki ito ni Fiona, wala akong anumang pagsuway. Kung hindi sinabi ng senior mo, hihilingin ko pa rin iyon. Sentimo, she has waiting for you for so many years, keeping her body for you and enduring loneliness. With that, dapat siya ang main house, hindi kami karapat-dapat sa iyo, ang pagiging side room mo ay napaka-satisfying na. Sabi ni Shanghai. Sinabi ni Lance, kayong lahat, walang opinyon. Lance, bakit tayo mag-o-opinion sa tingin natin ito ang tamang gawin Tumango si Lance, mabuti, pagkatapos ay maaari akong tumugon sa asawa ng aking guro, salamat. Anong kalokohang salita? Hehe, bawat isa sa inyo ay umakyat dito at bigyan ko kayo ng isang malaking halik. Tumawa si Lance habang ang 5 dilag ay nagsalit-salit na lumakad palapit kay Lance at marahas na hinalikan ni Lance. Pagkatapos, hinanap ni Lance ang asawa ng kanyang guro. Nasa kwarto pa rin ni Shinny si little sister.
Winder, napag-usapan ba ninyo ito kaagad? Tanong ni Master. 12:07. Well, napag-usapan na. Nako, sana hindi magtampo sa akin ang iilan sa kanila, tutal apprentice ko naman si Fiona, tinutulungan ko ang sarili kong apprentice ng walang kondisyon. Master is overly worried, they all said that it's the right thing to do. Fiona has waited for many years and endured loneliness for many years, with this feeling, Fiona should be the main family. Alright, since that's the case, then all are happy. Kailan mo balak idaos ang malaking kasal? Tanong ng asawa ng guro. Sinabi ni Lance, pumili ng magandang araw, at kapag oras na, gagawin natin ito ng magkasama. Agad namang tumutol ang asawa ng guro. Tutol ako. Nagtataka si Lance na tumingin sa asawa ng guro. Sabi ng asawa ng guro, Winder, bagamat nabubuhay tayo sa makabagong mundong ito ngayon, tayo ay mula sa ibang mundo kung tutuusin, dapat pa rin nating hawakan ito ayon sa etiquette ng aking mundo, o hindi bababasa, Fianese ang malaking kasal ay dapat pa rin gaganapin ayon sa etika ng mundong iyon, ano sa palagay mo? Tumango si Lance, kung ano ang sinabi ni Auntie, papakinggan ko lahat ng isinaayos ni Auntie. Hindi na kailangan, ang kasal nyo ni Esa at ng iba pa, itong shininiyang na ito ay walang karapatan na mag-ayos, hayaan ang kanilang mga magulang o kamag-anak na mag-ayos. Well. Hindi? Ano ang ibig sabihin ni Sugar? Gawin ito ng hiwalay. Hindi magkasama. Si Lance ay abala sa pagtatanong. Siyempre, magkahiwalay na tayo magsisimula, si Fiona ang main house, ang unang magpapatakbo nito, at kung gusto nilang lahat na patakbuhin ito, ikaw na ang bahala, si Fiona na lang ang aayusin ko. Okay. Tumango si Lance, mas pinili ng asawa ng guro na sundin ang mga lumang tuntunin, kaya sundin natin ang mga lumang tuntunin. Pagkalipas ng ilang araw, tinanong ni Lance ang isang tao na tingnan ang petsa at mabilis na nagpasya sa petsa ng malaking kasal. Sa ika-8 araw ng susunod na buwan. Siyempre, ito ay ang malaking kasal kasama si Little Sister, ang malaking kasal kasama sina Elsa, Sally, Bella, Leslie at Brenda, ngunit ang petsa ay hindi pa napagpasyahan, kaya maghahanap kami ng isang magandang araw mamaya. Ang unang nagpakasal sa kanya ay si Fiona, dahil siya ang unang asawa, at ang asawa ng kanyang guro ay lubos na nasisiyahan dito. Noong gabi kung kailan nakatakda ang petsa, pumunta si Lance sa silid kung saan tinutuluyan ni Little Sister. Knock knock. Kumatok si Lance sa pinto. Sino yan? Binuksan ni Little Sister ang kwarto at natigilan siya nang makita niyang si Lance iyon. Hangin, Senior Kuya Wind. Tinatawag din na Senior Brother Wind, ngayong hapon, ang mapalad na petsa ng Yellow Road ay itinakda. Sa ika-8 araw ng susunod na buwan, na kalahating buwan mula ngayon, magkakaroon kami ng aming malaking kasal. Nahihiyang ibinaba ni Little Sister ang kanyang ulo. Pumasok si Lance sa silid at sinabing, Fiona, halos 50 taong gulang ka na, at namumula ka pa rin sa lahat ng oras. Hindi alam ni Fiona ang sasabihin. Hinawakan ni Lance ang kamay ni Fiona at sinabing, magiging malaking kasal pa rin ito, sa kalahating buwan na ang una kong asawa na papakasalan ko sa pangalan lang, bakit hindi tayo magpalipas ng gabi dito ngayong gabi? Nanginginig ang katawan ni Little Sister, takot na takot. Hahaha, Fiona, di ba medyo hindi komportable? Brother Wind, masyado bang nagmamadali? Sa unang pagkakataon na gusto kong manatili sa bridal chamber sa gabi ng wedding candle, mas makabuluhan ito. Si Fiona, syempre, hindi siya masyadong mapilit. Sa kagustuhan nito, kung kailangang manatili si Lance ngayong gabi, kailangan niyang sumunod. Sabi ni Lance, Fiona, sinabi ko lang na mag-stay ako ngayong gabi, hindi ko sinabi kung ano ang gagawin ko ang sama mo. Hahaha, sige, Fiona, matutulog ako sa iyo ngayong gabi, ngunit huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin, at gusto ko ring iligtas ang ating mahalagang unang pagkakataon para sa gabi ng kasal. Well, as you wish. Nahihiyang sabi ni Fiona. Umakyat si Lance at hinubad ang coat ng kanyang nakababatang kapatid na babae, naiwan lamang ang malapit na damit, at sinabing, pagkatapos ay matutulog na ako, at magkayakap tayo sa pugad at mag-uusap.
Matigas na gumalaw si Little Sister at tumango. Sa isang tamad na yakap sa baywang, binuhat ni Lance si Fiona sa higaan, pagkatapos ay pumasok din si Lance sa pugad ng kumot. Sa pugad, mahigpit na niyakap ni Lance si Fiona, uminit ang buong katawan ni Lance, sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, napakalapit niya sa kanyang nakababatang kapatid na babae, na parang may kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng lahat, ang nakababatang kapatid na babae ay ang babaeng minahal niya ng lubos noong bata pa siya. Si Little Sister, gayunpaman, ay hindi gumagalaw, ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Fiona, huwag kang matakot. Kahit na tayo ay natutulog na magkasama sa unang pagkakataon ngayon, marami pa ring pagkakataon sa susunod na daang taon na tayo ay matutulog ng magkasama, at tayo ay tatanda ng magkasama. Lance sabi. Talaga bang sabay tayong tumanda? Bakit hindi? Ang iyong talento ay tiyak na hihigit sa akin, at hindi ka tatanda sa oras na tayo ay matanda. Hindi, pakiramdam ko ay hanggat na ako, at nagsisimula itong maging mas mahirap. Sa kalusugan na mayroon tayo ngayon, malamang na mabubuhay pa tayo ng isa pang daang taon o higit pa. Napakabilis na lumipas ng oras, napagdaanan na natin ang ikatlong bahagi ng ating buhay nang wala sa oras. Nagdadalamati si Fiona. Swerte na tayo, kung ordinaryong tao lang tayo, 2/3 na ng buhay natin. Ma'am. Sinabi ni Lance, sa susunod na 2 ng ating buhay, ang una sa atin, kailangan nating patuloy na magsumikap upang malagpasan ang Martial Law, at magsikap para sa ating lahat na malampasan ang Clanmaster Realm, kahit na mahirap, ngunit ang paglampas sa Clanmaster Realm ay nangangahulugan na maaari tayong mabuhay hanggang 170 taong gulang, o kahit hanggang 200 taong gulang, upang manatili ng mas matagal, lahat tayo ay kailangang lumaban ng husto. Well, gagawin ko. Pangalawa, kailangan nating magkaroon ng ilang mga anak at sanayin silang mabuti. Namula si Little Sister, good. Ang pangatlo, kailangan kong malaman kung saan ako ipinanganak. Kapag ang lahat ng mga bagay na ito ay tapos na, natatakot ako na ang ating dakilang araw ng pagtutuos ay malapit nang dumating, at malugod nating sasalubungin ang araw ng pagtutuos. Ano pa ba ang usapan ngayon, mamaya na natin pag-usapan, baka sakaling iba na ang kapalaran mo at mas malayo ka pa sa amin. Sinabi ni Lance, nararamdaman ko sa loob, ito ay napakahirap, pagkatapos maabot ng Martial Law ang susunod na kaharian, ito ay dapat na ang pinakahuli, hula ko lang, sige, matulog na tayo. Sina Lance at Little Sister, ay magkayakap sa kanilang pugad at natulog. Bagamat hanggang si Lance, wala siyang kasama kay Little Sister, dahil gusto ni Lance na iligtas ang pinakamaganda sa lahat hanggang sa gabi ng bridal chamber. Kinabukasan, nag-ensayo si Lance ng martial arts sa loob ng ilang oras, pagkatapos ay naglaro ng chess kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Tito. Muling dumating ang lalaking tinatawag na Hana, ang batang babae. Ikaw na naman, bakit mo ako pinupuntahan araw-araw? Nanlungo si Lance. Tito, may pupuntahan talaga ako ngayon, sabi ng nanay ko gusto ka daw niyang yayain ng pagkain bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa buhay ko, kusa akong pumunta dito para imbitahan ka sa bahay ko. Hana. Sige, hindi na kailangang maging magalang, kinukuha ko ang kabaitan ng iyong ina, hindi ako pupunta, maaari kang pumunta. Kinawian ni Lance ang kanyang kamay. Tito, kung hindi ka pupunta, pupunta pa rin ako at iimbitahan kita araw-araw simula ngayon. 12:08. Malungkot na sinabi ni Lance, sige, natatakot ako sa iyo, pupunta ako, ngunit huwag kang lalapit sa akin dahil dito sa hinaharap. Fine, then go now. Iwan mo ang address mo, natural na tanghali ako darating. Okay, walang pagsisinungaling. Iniwan ni Hana ang kanyang address at umalis. Ayaw pumunta ni Lance, ngunit ayaw niyang abalahin siya nito araw-araw, kaya kailangan niyang pumunta doon. Sa tanghali, dumating si Lance sa Martial Arts Academy at natagpuan ang bahay sa address. Pinindot ni Lance ang doorbell. Nandito na. Si Hana ay abalang tumakbo palabas para buksan ang pinto. Tito, nandito ka na, pasok ka na. Pumasok si Lance sa bahay, isang babae ang nagluluto sa kusina, at nang marinig niya ang pagdating ng panauhin, lumabas siya sa takot. Ah!
Natigilan ng babae nang makita si Lance. Ah! Nakita ni Lance ang babae at natigilan din siya. Lance. Eternal Sunless. Si Lance at ang kabilang partido ay sabay na napasigaw sa pagkalito. Si Hana ay abala, kayo ba? Kayo. Alam. Sa sandaling ito, nawala ng imek si Lance, hindi inaasahan na ang babaeng ito na gumugulo sa kanya araw-araw ay magiging anak ng dati niyang kaklase, si Chloe. Kung hindi ito nakita ni Lance sa sarili niyang mga mata, napakahirap paniwalaan na ganito katanda na ang anak ni Chloe, ngunit sa pagbibilang ng mga araw, talagang ganito na siya katanda. Ang misteryosong tiyuhin na binanggit ng kanyang anak na babae, ang tiyuhin na nagmumulto sa kanya araw-araw, ay talagang si Lance. Noong bata pa si Chloe, gusto niya si Lance, at pinapangarap niya ito, ngunit ngayong matanda na siya, pinapangarap na naman siya ng kanyang anak. Si Chloe ay parehong buntong hininga at nahihiya sa loob. Haha, faceless, hindi ko inasahan na ikaw ang nanay ni Hana, sayang. Tumawa si Lance, ang babaeng nasa harapan niya, kumpara noong pumasok siya sa Memory Stone 10 taon na ang nakalipas, malinaw na nakalabas ang kanyang katawan. Nang hugis, mapurol ang kanyang kutis, at halatang kulubot ang kanyang mukha, ngunit kung ikukumpara sa karaniwang 50 taong gulang na babae, muli siyang itinuturing na maayos, ngunit kahit anong pilit niyang itago ito, hindi niya maitago ang marks of time. Chloe Faceless, ay talagang nagsisimula nang pumasok sa kanyang katandaan. Lance, so ang misteryosong malakas na lalaki na nagligtas kay Hana ay ikaw, hehe, sabi ko kung sino. Salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko, maupo ka na. Sinabi ni Lance, sige, sa pagitan ng dati nating mga kaklase, bakit kailangan nating maging magalang, ito ay dapat na kalooban ng Diyos. Mapait na ngumiti si Chloe Lewis, oo, ito talaga ang kalooban ng Diyos. Tumingin si Chloe Lewis sa kanyang anak, ang providence sa kanyang mga salita ay ibang kahulugan. Sa ngayon, ang buong katawan ni Hana ay nasa estado ng pagkabigla. Alam na ni Hana mula sa kanyang kabataan, alam na niya na ang kanyang ina ay may gusto sa isang tao noong bata pa siya, at ang taong iyon ay tinawag na Lance. Tumingin si Hana kay Lance, siya talaga ang lalaking nagustuhan ng kanyang ina noong bata pa siya, sa sandaling ito, halo-halong nararamdaman din niya, dahil, gusto niya rin si Lance, ito ba talaga ang paggawa ng mundo? Ngumiti si Chloe Lewis, Lance, maupo ka muna, magpiprito ako ng ilang pinggan. Ayos lang, iinom lang ako ng tsaa. All here? Besides, ilang taon na kitang hindi nakikita, ano bang masama kung kumain ka sa pwesto ko, minamalas mo ba kaming mga estudyanteng nasa baba pa ngayon na makapangyarihan ka? Oh, ano bang pinagsasabi mo? Okay, simula nung sinabi mo yan, tapos nahihiya akong hindi kumain ng lunch. Nahihiyang pumunta si Chloe sa kusina. Napatulala si Hana doon, na para bang hindi siya bumalik sa kanyang Katie Norris. Sabi ni Lance, Hana, pumunta na ako sa bahay mo, bakit hindi ka masaya? Hehe, hindi ko akalain na magiging anak ka pala ng isang namatayan, kung saan, noong 7 taong gulang ka. Nakita, ngunit sa kasamaang palad, ang iyong hitsura ay nagbago na ngayon na hindi ko nakilala. Terena, hihihi. Tumingin si Hana kay Lance, Tio, alam ko lahat tungkol sa iyo at sa aking ina noong bata ka pa. Ano yon? Napahiya si Lance. Tito, ano ang dapat kong gawin? Ano bang pinagsasasabi mo anak? Tito, alam mo ba na mahal kita? Binuksan ni Hana ang pinto at sinabi. Paf! Nagbuga si Lance ng isang subo ng tubig, halos mabulunan sa mga sinabi ni Hana. Hana, mga salita. Tito, alam kong hindi mo gusto ang isang hamak na babae na tulad ko, pero mahal na mahal kita, pero bata ka na naman ng nanay ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumabas si Chloe mula sa kusina at malakas na sinabi, Hana, anong pinagsasabi mo sa gulo? Wow! Tumakbo si Hana sa kwarto na umiiyak, masakit sigurong tamaan ng ganito sa simula ng kanyang buhay pag-ibig. Humingi ng paumanhin si Chloe, Lance, pasensya na, spoiled sa akin ang anak ko. Ay, ayos lang, mabuti naman ang mga bata. Mas responsable ka. Hahabilasan mo magluto ng pagkain mo nga pala nasaan ang asawa mo di ba sabi mo professor din siya sa Martial Arts Academy.
Napabuntong hininga si Chloe, 6 o 7 taon na siyang patay. Ano? Anong nangyayari? Well, pag-usapan natin ito sa hapunan. Okay, if you need anything, lost call me. I live in the World Village. Salamat, Lance. Habang kumakain, si Hana ay nagtatago pa rin sa kanyang silid at hindi lumalabas, at hindi siya pinansin ni Lance. Si Chloe ay kumain ng mag-isa kasama si Lance. Sinabi ni Chloe Lewis, ang ama ni Hana ay pinatay ng bagong may-ari ng Marshall Island. Bakit? Hana ang kanyang ama ay pumunta upang mamites ng gamot at dumaan sa kanyang bahay at pumili ng gamot malapit sa kanyang bahay at pinatay siya. Nakakaloka, huwag kang mag-alala, hahanapin ko siya. Kalimutan mo na. Paano mo makakalimutan? Suit yourself, eat the food. Si Chloe ay nag-chok ng kaunting pagkain kay Lance. Napangiti si Chloe, sa pagkakataong ito na magkita tayo, mukhang mas matanda ka ng ilang taon kaysa sa huling pagkakataon. Oh! Pagkatapos ng tanghalian, handa nang umalis si Lance, kung ikukumpara ang mga taong ulila at balo, hindi angkop na manatili dito sa lahat ng oras. Lance, ikinalulungkot ko ang aking anak na babae. Wala yon. Lance, sa totoo lang, ang aking anak na babae ay talagang nabigla sa iyo, kahit na alam kong hindi siya sapat para sa iyo, ngunit kung hindi mo tatutol, maaari ba? Pwede ano? Naku, Lance, noong bata pa ako, na-miss kita, ngayon ay malaki na ang anak ko at gusto ka na naman niya, konting-konti, iniisip ko na baka ito ay kalooban ng Diyos, pinupunan ng Diyos ang aking pagsisisi sa pagiging ikaw, kung you don't mind, can you accept her? Now she's a generation younger than you, kaya dapat halos kasing edad mo na siya sa oras na matanda ka na. Pinunasan ni Lance ang kanyang malamig na pawis, itong si Chloe, napakaraming kalokohan. Walang mukha, anong pinagbibiroan mo? Hindi ako nagbibiro, seryoso ako, it's God's will, she's in love with you. Of course I want her to be happy. Don't you think that this is intentionally arranged by God, maybe to punish you for missing ako noon? Walang mukha, tumigil ka, gusto mong tawagin kitang Nay. Nakakatuwa ka nga, para ipaalam sa iyo ang isang bagay, sa ika-8 araw ng susunod na buwan, sa Darlington City, kami ng aking nakababatang kapatid na babae ay magpakasal, tandaan mong sumama, o sige, aalis muna ako. Lumipad si Lance. 12:09. Pagkaalis ni Lance, si Chloe Lewis ay nagbigay din ng medyo walang imak na ngiti. Bumalik si Lance sa World Village, at sumunod, si Lance at ang iba pa ay bumalik ng maaga sa Darlington City, naghihintay para sa malaking kasal sa kalahating buwan. Walang malaking sulo-salo si Lance para sa mundo, ngunit ang aspetong iyon ay ipinaubaya sa kanila upang hawakan. Lance, nandito ang tatay ko. Ilang araw bago ang malaking kasal, sabi ni Sally. Nandito na si Tio Kent. Matagal nang hindi nakita ni Lance si Kent, nakita siya minsan ilang taon bago siya pumasok sa Memory Stone 10 taon na ang nakararaan. Agad na pumunta si Lance sa isang malaking bulwagan sa Darlington City at nakilala ang isang matandang lalaki, ito ay si Kent. Si Kent ay 76 na taong gulang, syempre, bilang karagdagan kay Kent, mayroong isang babae sa kanyang mga dekada, si Lance. Hindi na matindaan ang kanyang pangalan, ngunit alam niyang siya ang asawa ni Kent. Bukod pa riyan, may isang lalaki na mga 27 o 28 taong gulang, siya ay anak ni Kent. Noong si Sally pa natutulog, si Lance ay kumilos bilang isang matchmaker at ipinapakasal kay Kent ang taong kumokontrol sa pamilya sa Tianan Prefecture at pagkatapos ay nanganak ng isang anak na lalaki. Ngayon, ang anak na ito ay halos 30 taong gulang na. Tio Kent. Si Lance ay abalang pumasok at tumawag. Haha, Lance, anong ginagawa mo dito? Masyado kang abala, kaya hindi mo na kailangang mag-alala sa amin. Paumanhin ni Kent. Tio Kent, ano ang pinagsasabi mo? Bagamat ikakasal na ako sa pagkakataong ito, hindi kay Sally, ngunit ako rin ay iyong manugang at kalahating anak na lalaki, I'm really sorry kung matagal akong hindi nakabisita sa iyo. Huwag na. Tio Kent, maupo ka, ibubuhos kita ng isang tasa ng tsaa. Ito ay kung paano ito ay mabuti.
Nagbuhos si Lance ng isang tasa ng tsaa para kay Kent, na lubos na nagpapasalamat. Nagbuhos din si Lance ng isang tasa ng tsaa para sa asawa ni Kent. Salamat, Kuya Lance. Bahagyang tumawag ang anak ni Kent. Tinapik ni Lance ang anak ni Kent at ngumiti, sa isang kisap mata, kahit ikaw ay matanda na, halos 30. Well, 27. Nagkapamilya ka na ba? Hindi pa. Kung may kailangan ka, kausapin mo lang ang bayaw mo. Mabuti. Alam ni Lance na ang kapatid na ito ni Sally ay walang talento sa pagsasanay ng martial arts, na alam ni Lance maraming taon na ang nakararaan nang bumisita siya kay Kent. Nakipag-chat si Lance kay Kent bago gumawa ng sarili niyang negosyo. Ilang araw pagkatapos noon, dumating din ang mga magulang ni Elsa, ang mga magulang ni Leslie. Siyempre, ang ama ni Leslie ay ang tinatawag na Leon Smith noon, at ang Leon Smith ay walang magandang imahe noon, kaya marahil ay mas malamig sa kanya si Lance kaysa sa mga magulang ni Elsa. Lance, isang grupo ng mga taong nag-aangking kaklase mo sa high school ay nasa labas ng palasyo, at dumating lang ang mga gwardya para iulat na gusto nilang palayain. Natagpuan ni Harem si Lance. Kaklase ko nung high school. Oo, maraming tao. Pupunta daw sila sa kasal mo. Papasukin mo sila. Tumawa si Lance. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga tao ang pumasok sa palasyo. Nang makita sila, si Lance ay talagang isang grupo ng mga kaklase sa high school, kung tutuusin ay alumni. Ang grupo ng mga tao ay medyo napigilan at nanginginig nang makita nila si Lance. Tumawa si Lance, inisip ko kung sino iyon, ngunit ito pala. Kayo na. Tama, ang grupong ito nang tinaguri ang mga kaklase ni Lance sa high school, sila ay sina Dylan Wang, ang ka-tablemate ni Lance sa high school, at si Andrew Hill, na nasa ika-10 ranggo na henyo ng Palanan High School noon, at iba pang mga tao. Lumapit si Lance sa kanila at mainit na tinanggap sila at nakipagkamay sa bawat isa sa kanila. Dylan, matagal nang hindi nagkita, 30 taon na ang nakalipas. Nakipagkamay si Lance kay Dylan at sinabing, ang Dylan na naalala ni Lance ay isang binata, ngunit ngayon siya ay isang lalaki na malapit ng tumanda. Sentimo, Brother Lance, matagal na, nabalitaan namin ang tungkol sa kasal mo, kaya naisipan kong pumunta sa kasal mo. Iilan sa kanila ang nakarinig tungkol dito at nagpahayag din ng kanilang pagnanais na pumunta, nang walang pahintulot mo, hindi mo ako sinisisi. Dylan. Tinapik ni Lance ang balikat ni Dylan at sinabing, Dylan, kasalanan ko, nagpakasal ako, dapat inimbitahan kita, ngunit dahil abala ako sa mga bagay-bagay, hinayaan ko ang ibang tao na kumilos bilang proxy para sa mga imbitasyon at iba pa, sorry talaga. Brother Lance, ano ang sinasabi mo? Tinatanggap mo pa nga kami ng personal ngayon, lahat kami ay flattered. Sabi ni Dylan, at ang ilang tao sa likod niya ay abala sa pagtango ng kanilang mga ulo. Kinamayan muli ni Lance ang estudyanteng nasa tabi niya at ngumiti, Andrew Hill, napakagandang makita ka. Haha, ako din, wish ko sa'yo happy marriage in advance. Tumingin si Lance sa susunod na tao at ngumiti, Sealed Swordsman. Ang lalaking iyon ay abala na nagwagayway ng kanyang kamay, Brother Lance, huwag mo akong pagtawanan. Tama. Ang lalaking ito ay Palanan Middle School, God-Sealing Swordsman na si Yuan. Noon, si Yuan ay nakipag-away kay Lance at pinasama ang loob, ngunit ang lahat ay nakaraan na. Ngumiti si Lance, kahit ano paman, palagi kang magiging Sealing Swordsman ng Palanan Middle School sa puso ko. Haha, salamat, Brother Lance. Tumawa si Yuan Liao. Lumakad si Lance patungo sa susunod na tao at sinabing, Rit Ian Zhao, Rit Ian Sun Ant, Ritual Wolf, Ritual Tiger, Ritual Leopard, Rit Ian Zhao, ang iyong dakilang pangalan noon, Lance kahit papaano ay hindi ako nangangahas na kalimutan hahaha. Mukhang napahiya si Rit Ian Zhao, Brother Minister, napatawa talaga kita noon. Si Rit Ian Zhao sa sandaling iyon ay mukhang nahihiya, noon high school pa lang, 17 o 18 taong gulang, ang mga panahong iyon ay talagang bata, ngayon ay kanya na. Anak is about to go to college, and then mentioning those things back then, nakakahiya talaga mukha. Tinapik ni Lance ang balikat ni Rit Ian Zhao at ngumiti, gaano ako ka-offend noon, maaari kang pumunta sa kasal ko ngayon, mukhang hindi mo na ako galit, napakasaya ko.
Si Rit Ian Zhao ay abalang nagwagayway ng kanyang kamay, Brother Lance, paano kita masusuklam, isa ka ng lalaking Diyos sa puso ko, alam mo ba, sinasabi ko sa anak ko ngayon na nakikipaglaro ako kay Lance noon, anak ko. Nakaramdam ng walang kapantay na pagmamalaki, at naglibot pa na nagkukunwaring ikumpara sa harap ng kanyang mga kaklase ang bagay na ito. Hahaha. Tumawa si Lance, tila matagal nang hindi narinig ni Lance ang salitang nagpapanggap na nagkukumpara. Lumakad muli si Lance patungo sa susunod na tao at tumawa, Fang Lun, ang pangalawang araw na talent master ng Palanan High School noon. Lance, huwag mo lang akong takutin, ano expert, uod lang ako ngayon. Si Fang Lun ang pinakamalakas sa White Cloud High School noon, maliban kay Yana, siya ang pinakamalakas. Ngayon lang siya nakarating sa Inner Realm, sa mga mata ni Lance, mahina talaga siya, pero ayaw ni Lance. Biruin mo siya, tutal nakipag-duel siya kay Lance sa playground noon. Bilang karagdagan sa nabanggit, mayroong 5 kontrabida ng White Cloud High School noon, sina Fang Hong, Li Niu, Brandon Hu, Rick Wood, at Cao Yan. Siyempre, mayroon ding 5 malalaking kabataan ng Palanan High School, kung saan ang unang batang si Rit Ian Zhao ay hindi dapat banggitin, ang natitirang 4 ay sina Wang Xiaofei, Su Yuhao, Wang Quirong, at Leon. Mayroon ding ilang mga kaklase sa high school na hindi masyadong pamilyar noon ni Lance, ngunit alam din niya, higit sa 30 sa kabuuan. 12:10. Sinabi ni Lance, salamat sa lahat ng naglaan ng oras na pumunta sa aking kasal, salamat. Brother Lance, huwag, isang karangalan para sa amin ang pumunta sa iyong kasal. Sige, umupo kayong lahat, buhusan ko kayo ng tsaa, Lance. Isa-isang nagbuhos ng tsaa si Lance para sa kanila, lahat ay nambobola, sa palagay ko maaari silang bumalik at magkunwaring walang awa muli saglit, si Lance ay nagbuhos ng tsaa para sa kanila, gaano karaming tao sa mundong ito ang nasiyahan sa ganitong uri ng pagtrato. Nakipag-chat sa kanila si Lance tungkol sa kamakailang sitwasyon, mayroon silang pamilya, at mga anak na lalaki at babae, ay nasa high school o unibersidad, at kahit iilan ay naging lolo, si Daylan ay lolo na. Ang asawa ni Daylan, ay eksakto noon na matalik na kaibigan ni Bella na si Lina, ang iniisip ni Lance ay nakakatawa din, talagang magkasama silang dalawa. Naalala ni Lance isang beses, nag-imbite si Bella sa hapunan, pagkatapos kumain si Lina sasabihin sina Bella at Lance, hayaan muna sina Daylan at Lina, bilang resulta, si Lina ay hindi nang ahas na sumama kay Daylan, natatakot na makita, iniisip na sila ni Daylan ay nagmamahalan, dahil si Daylan ay hamak. Tanong ni Lance, bakit hindi dumating si Lina? Sinabi ni Daylan, hindi siya makakapunta, kailangan niyang dalhin ang kanyang apo. Pagkatapos ay isama mo ang apo, siya ang matalik na kaibigan ni Bella. Huwag kang mag-alala, sa susunod na ikasal ka kay Bella, tiyak na darating siya. Mabuti. Nang makita ni Lance ang grupong ito ng mga kaklase sa high school, naalala niya ang isang tao, si Yvonne Song, na isa ring kilalang kinatawan noon. Nasa London City ba kayo at narinig mo na ba si Yvonne Song? Tanong ni Lance. Yvonne Song? Ha? Nagtawanan ang lahat, na parang kilala nilang lahat si Yvonne Song. Alam mo naman saka bakit hindi mo siya niyaya na sumama, sobra naman itong sira ang utak, ako ba naman ang magpo-post para sumama Oh, ministro, hindi mo pa rin alam. Sabi ni Daylan. Ano? Ano ang dapat kong malaman? Nalilitong tumingin si Lance kay Daylan. Natawa si Daylan, Brother Lance, hindi na si Yvonne Song ang kaparehong Yvonne Song ngayon, masyado na tayong mataas para maabot, syempre, para sa amin iyon, ngunit para sa iyo, tiyak na hindi. Ngumisi si Lance nang may pagtataka, may kakaiba bang nakakaharap si Yvonne Song ngayon? Brother Lance, hindi mo rin alam si Yvonne Song ay isang toro ngayon, ang kanyang pamilya, ay naging controller ng Tiananfu, dati ito ay kontrolado ng pamilya Kai, ngunit ngayon ito ay naging kanyang pamilya. Oo, nabalitaan ko na si Yvonne Song ay naging tuktok ng mundong ito, anuman, na parang hindi marami sa buong mundo. Nagulat si Lance, ngayon na ganito na ang kaso, at si Yvonne Song ay masyadong nagbago.
Ang huling beses na nakita siya ni Lance ay hindi bababa sa 25 taon na ang nakalilipas, paanong ang sisiw na napinsala ng utak na ito ay biglang nagbago ng husto. Brother Lance, alam mo ba kung ano ang tuktok na iyon? Hindi ba malakas iyon? Tanong ni Rit Ian Zhao. Sinabi ni Lance, oo, napakalakas. Ah, ano naman sayo? Hindi naman dapat mas malakas sayo di ba? Naku, hindi naman masama iyon, ngunit sapat na ang lakas nito, ang rurok ng mundong kausap mo lang ay ang rurok ng Unity Realm, noong nasa rurok ako, 20 taon na ang nakalipas, pabalik. Pagkatapos ay mayroon lamang 30 taluktok sa buong mundo. Wow! Napakalakas ni Ivan Song. Tumango si Lance, ngayon sa North Empire, maliban sa akin at sa mga kaibigan ko, si Ivan Song ang pinakamalakas, hindi ko talaga alam kung saan siya biglang sumabog ng pagkakataon. Nakipag-chat si Lance sa kanyang mga kaklase sa high school ng mahigit 1 oras bago inutusan ang kanyang mga katulong na ayusin ang kanilang tirahan. Kinabukasan ay araw ng kasal ni Lance, kaya maraming bisita ngayon. May mga hindi magkakilala, at mga kilala ang isa't isa, gayunpaman, ang mga maaaring masangkot sa isang maliit na relasyon, lahat ay dumating, halimbawa, ang lolo ni Leslie, o ang tiyuhin ng pinsan ni Brenda, bla. Bla bla. Wala ring magawa si Lance tungkol dito. Lance, nandito rin ang kapatid ko. Sabi ni Elsa. Iyong kapatid na babae. At, Nas. Sumulyap si Elsa kay Lance at sinabing, hindi mo na ba kilala ang kapatid ko, si Yana, noong high school, at nagpanggap na mahal ka? Oh, sorry? Ha? Yana? Ilang dekada nang hindi nakita ang kapatid mo, kumusta na siya ngayon? Tanong ni Lance. Nasa kwarto ko siya, kung libre mo, pwede mo siyang puntahan. Okay, I'll go check it out after I'm busy. Pagkalipas ng 2 oras, dumating si Lance sa silid ni Elsa. Si Yana at isang grupo ng 7 tiyahin at 8 ina ay napakasigla sa silid ni Elsa. Nang makitang pumasok si Lance, ang grupo ni Elsa na may 7 tiyahin at 8 tiyahin ay nagulat, pagkatapos ay galit na sumaludo, pagbati kay Senior Damon. Ngumiti si Lance, mga ginoo, huwag maging magalang, dapat kayong lahat ay kamag-anak ni Elsa. Oo, ako ang pangatlong tiyahin niya. Pinsan ko siya. Ako ang kanyang maliit na tiyahin. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay, abala sa pag-abala sa kanila. Fine, fine, salamat sa lahat ng pumunta sa kasal ko, na, tanungin ko, nandito ba ang kapatid ni Elsa? Hindi man lang nakita ni Lance si Yana sa silid. Sa sandaling iyon, tumawa ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakatayo sa dulo ng silid, tungkol ba sa akin iyon? Ah! Natigilan si Lance, siya si Yana. Ang magandang schoolgirl noon mula sa White Cloud High School. Sa seryosong tingin, si Yana talaga, kaya lang, napakalaki ng pagbabago kaya hindi na nagawa ni Lance. Kilalanin ang lawak nito. Yana, ikaw talaga. Ngumiti si Lance. Naku, naging mataba na ako ngayon na hindi nakita makilala, tama. Sabi ni Yana. Ah, no. Ngayon lang kita nakita. Lance, binabati kita. Salamat, matandang kaklase, mamasyal tayo. Sabi ni Lance. Mabuti. Sumunod si Yana palabas ng kwarto at sinabing, Lance, hindi ko akalain na napakabata mo pa lang, mukhang 25 ka lang. Mapait na ngumiti si Lance, Yana, ilang dekada na kitang hindi nakikita, kumusta ang mga dekada na ito? Naku, ano pa nga ba ang magagawa mo, ang mga maliliit na tulad natin ay may natitira na lamang na magagandang alaala ng ating kabataan sa panahon ngayon. Magaling pa rin ang kapatid ko, kaya itong bagay ng pagkakataon, ito ay kahanga-hanga, hindi lahat ay mayroon nito. Yana, paano ka nagbago ngayon? Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala na 30 years ago, ikaw ang school flower ng White Cloud High School. Sabi ni Lance. Sentimo, nako, kahit ako hindi naniniwala kapag tinitignan ko ang sarili ko sa salamin, ang katawan ko, pagkatapos kong mag-30, nag-umpisa ng magseryoso na wala sa forma, baka genetic lang, maganda rin ang nanay ko noong bata pa siya. Pero malaki ang pinagbago nito noong siya ay 30 o 40. Tingnan mo ako ngayon, tumaba na ako. Oh!
Naramdaman ni Lance ang pagsabog ng emosyon sa loob, ang edad ay isang kutsilyong pangpatay ng baboy, gaano man kaganda ang isang tao, hindi nila kayang tiisin ang kutsilyong ito na pangpatay ng baboy. Dapat may pamilya ka na ngayon, tama ba? Tanong ni Lance. Huminto si Yana at tumingin kay Lance at ngumiti, ano, nagtatanong tungkol sa kasal ko haha, paano kung sabihin ko sa'yo na hindi pa ako kasal? Hindi ka pa kasal. Nagulat si Lance, 50 taong gulang na siya at hindi pa rin kasal. Sentimo, oo, hindi pa ako kasal, truth be told, virgin pa ako, sa family ko, kasi family coach ako, mas harsher, maraming young juniors ang tumatawag sa akin na matandang mangkukulam o matandang dalaga sa likod ko. Bumalik pagkatapos kong pahirapan, I go? Yana? Pinapasama mo ako ng ganito? Gusto kong mamuhay ka ng masaya, pero mukhang hindi ka masaya, bakit ka nagpakasal? Well, noon, sinunod ko ang halimbawa ng aking kapatid na babae at determinado akong maabyutin siya, kaya ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pagsasanay sa martial arts, at bilang isang resulta, hindi ko nakuha ang pinakamahusay na edad, at pagkatapos ay higit sa 30 pataas ako. Nang hugis, at wala akong mahanap na angkop, kaya tumigil na lang ako sa pagtali at namuhay ng mag-isa. Ngunit, ngumiti si Yana, ano, nababalisa ka tungkol sa akin, kung nababalisa ka tungkol sa akin, bakit hindi, kunin mo ang aking unang pagkakataon. Forget what they doing, keep on doing. Oh.